Maya-maya nga lang rin ay may lumapit sa ating bida na isang binata ring tulad niya, kung saan ay itinanong nito kung balak rin daw ba niyang makilahok sa pagsusulit na ibibigay ng Hero House, sabay mahinahon din itong nagpakilala na siya raw si Zhang Fu, at gayon din naman nga ang ginawa ng ating bida, nagpakilala rin siya ng maayos rito. Habang nag-uusap nga ang ating bida at si Zhang Fu, ay tuloy-tuloy nga lang ang pagbibigay ng letter ng iba pa. Kung saan nga sa puntong ito, ang lalaki ay nagpahayag na siya raw ay mula sa Exe family, sabay iniabot ang sulat na merong kasamang token na ikinagalak naman nga ng labis nitong si Tanda, at mukha ngang ito'y nasuhulan na hehe, sapagkat pinayagan nga nitong makapasok ang lalaki. Ang kasunod ngang lalaki sa pila na si Mr. Wang ay wala ring pag-aalinlangan na pinapasok ng matanda, na nasaksihan naman nga ng ating bida. At medyo nakaramdam nga ng pagkainis ang ating bida dahil rito, sapagkat bakit daw ang mga yon ay pinahihintulutan agad na makapasok, samantalang siya kanina ay itinaboy lang at tila ba binabalewala gaya rin ng ilan, sambit naman nga ni Zhang Fu na baka raw marahil, gawa ng ang mga yun daw ay nagmula sa mga kilala at talagang tanyag na pamilya dito sa Central City, kaya naman panigurado na talagang malalim rin ang connection ng mga yun dito sa Hero House. Sabi naman nga ng ating bida na kung gayon daw naman pala, maituturing lang na corrupt itong Hero House na sinasabi nilang Best Academy daw, na ikinatawa naman nga ni Zhang Fu, dahil luko-luko daw naman pala itong ating bida. Sabi pa nito na hayaan na nga lang daw nila ang bagay na yon, kasi ganito daw naman talaga ang buhay, na ang mga taong pinanganak ng mayaman, ang higit na merong hanse kesa sa kanila na mga ordinaryong tao lang, at ang tanging magagawa nga lang daw nila ay ang patuloy na magdasal sa ating amang lumikha. Pagkatapos naman nga ng mga tinuran ni Zhang Fu, ay makikita natin na nakakomkom ang dalawang kamay ng ating bida dahil sa panggagalaiti, sabay punta niya rin agad kay Tanda, habang itong si Zhang Fu naman nga ay tila bakabado at nabibigla sa balak gawin ng ating bida. Ang matanda naman ngang ito ay may nalalaman pang paghikab, na para bang sobra na siyang pagod sa pagtanggap ng suhol, este letter pala hehe. Sabay sinabihan nga nito ang ating bida, na bakit daw di lang siya manatili doon sa isang pila, at maghintay sa kanyang babala. Malakas naman ngang sabi ng ating bida, na bakit raw yata hindi sumusunod sa rules itong si Tanda, sapagkat pinapasok agad nito sa loob ang iba kanina. Pag-alit naman ngang tugon ni Tanda, na siya raw naman ang gumawa ng rules, kaya normal lang na siya ang masusunod kung ano ang gusto niyang gawin, at kung sino nga lang rin daw ang bigyan niya ng permission ay yun lang din ang magkakaroon ng access dito, pero pag daw di niya binigyan ng permit matik hindi rin daw makakapasok sa loob, sabay inihagis nga rin nito ang sulat pabalik sa ating bida, habang pabastos din siyang pinalalayas nito. At dahil nga sa sobrang pagkaasar ng ating bida rito, ay kanya na rin itong sinakal bigla. At saka iniyabat or binayantak ang ulo sa mesa. And then malakas niyang sinabi na simula raw ngayon, ay babaguhin niya na ang rule. Sambit naman nga ni Tanda na bakit raw siya sinaktan ng ating bida, tugon niya naman nga na bakit raw naman hindi niya ito sasaktan, deserve daw naman nito, kasi isa itong napakawalang hiya. Maya-maya lang din nga ay bigla na lang nagsisugod sa kanya ang tatlong lalaki. Habang malakas pang sabi na tumigil na raw ang ating bida sa pananakit, dahil wala daw siyang karapatan na kumilos ng masama dito sa Hero House. Ngunit kahit nga nagsabay-sabay pa ang mga ito, ay wala parents silang napala sapagkat bagay na mainit ang ulo ng ating bida ngayon, ay mas lalo siyang nagiging seryoso sa laban, kaya naman itcha puwera lang lahat ng mga yan. Na ikinagulat nga rin itong si Yuanba, dahil bakit daw kayang-kaya lang silang labanan ng ating bida kahit siya lang mag-isa. Mariin din itong tanong kung sino raw ba talaga ang ating bida at bakit daw siya nananakit. Sambit niya naman nga na nagmula siya sa Ling Prefecture, at kaya raw siya nandirito ay dahil may nakapagsabi, na itong Hero House ang the best academy, subalit ngayon daw sigurado na siya na mali ang sinasabi ng iba tungkol rito. Na ikinagalit naman nga ng pagkat-endi nitong si Yuanba, dahil kung ano-ano raw ang sinasabi ng ating bida, at isa pa ay hindi raw naman talaga sila yung mga tipo ng tao na madaling maimpluwensyahan, sabay bigla nga rin itong inilabas ang kanyang kapangyarihan upang atakehin ang ating bida. Na ikinatuwa pa nga ng ating bida, dahil mga ganto nga raw talaga ang kanyang gusto, yung tipong pinanggigigilan na siya sa sobrang galit at inis. Subalit bago pa nga lang naaatakehin ni Yuanba ang ating bida, ay bigla naman ngang merong sumigaw ng malakas, at agad na rin silang pinahihinto. At ito nga ay ang isa sa mga master dito. Na agad rin namang nagtanong kung ano nga raw bang nangyayari rito,
Sumbong naman nga nitong si Tanda na ang rascal daw nating bida ay sinaktan sila, kaya dapat lang nabigyan siya ng matinding leksyon. Mahinahon naman ngang tinanong nitong master ang ating bida, kung sino raw ba siya at bakit siya nanakit. Kalmado rin naman ngang tugon ng ating bida na galing siya sa Martial Arts Academy ng Ling Prefecture, at nagpunta nga raw siya rito dahil sabi ng iba na best itong academy, pero mali naman daw pala siya ng akala, dahil na-surprise lang siya sa mga di magagandang ugali ng mga naririto, na ikinainis na naman nga nitong si Tanda, dahil ang lakas daw naman yata ng loob ng ating bida, upang mamuna at may mentas tungkol sa kanila at sa Hero House. Dagdag pa nitong si Tanda na dapat raw ay hindi hayaan ng master, na makaalis pa rito ng buhay ang ating bida, sapagkat nainsulto raw sila at nasaktan pa. Subalit dinidma nga lang ng master ang mga sinasabi ni Tanda, pagkatapos ay nagtanong ito sa ating bida kung nagpadala nga raw ba ang headmaster na si Mr. Sima ng recommendation letter, at kung meron man nga daw ay titingnan niya ito, kaya naman rin ay iniabot na rin ito agad ng ating bida. Nabigla naman nga ang master sa kanyang napag-alaman, matapos niyang mabasa ang sulat, sabay paliwanag rin dito ng ating bida na alam daw ng mga taong nasa paligid nila, kung anong totoong nangyari kaya naman di rin daw talaga siya masisisi. Nagbigay galang nga ang master sa kanya at humingi ng pasensya about sa mga nangyari, at siya na rin daw ang bahala sa problemang ito. Gulat naman nga at takang-taka si Tanda dun sa may likod, kung bakit bigla na lang na naging magalang ang master sa ating bida, at kung bakit ito pa ang nagpapakumbaba. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay malakas na sinabihan ng master si Tanda, na ang Hero House nga daw ay bukas para sa lahat ng cultivator na gusto pang mapaunlad ang sarili, karamihan din daw sa mga maiimpluwensyang tao dito sa kanilang empire ay gaya rin ng iba na mga commoners lang din, kaya naman nga raw ay maling-mali ang ginawa nitong si Tanda, na mamili at hindi maging patas sa bawat cultivators na nagtutungo rito. Magpapaliwanag pa nga sana itong si Tanda, subalit agad rin naman nga itong pag-alit na sinabihan ng master na umuwi na raw ito sa kanila, sapagkat inaalis na siya sa kanyang trabaho. Nakiusap pa nga si Tanda na wag raw sana siyang sipain sa trabaho, ngunit baliwala na nga ito para sa master. Kasunod nga nun, ay itinuro na rin sa ating bida ni master ang tamang daanan tungo sa academy. After few minutes naman nga habang patuloy parent sa paglalakad ang ating bida, ay bigla siyang tinawag ni Zhang Fu, at itinuro nito ang dalawang lalaki na sina Yu Chaoxiong at Zheng Qiao, sabay sabi na sasama nga rin daw ang mga ito sa kanila papuntang academy. Pagkatapos ay nag-thank you naman sa ating bida itong si Chaoxiong, dahil daw sa ginawa niyang paglaban kay Tanda, sapagkat matagal na nga rin daw nila yung gustong gawin, wala pa lang talaga silang lakas ng loob. Sabi naman ni Zheng Qiao na kung pupwede raw na maging kaibigan nila ang ating bida, sapagkat impress na impress daw talaga sila sa kanya. Bigla rin naman ngang nakisingit sa usapan itong si Zhang Fu, at sinabi nito na mukhang nakatadhana raw talaga na magkasama-sama sila, kaya naman mabuti pa raw magtungo na sila sa Fairy Hotel upang mag-celebrate, kasi sagot niya na din daw ngayon ang kanilang mga iinuman at kakainin. At ayun na nga, sabay-sabay na silang lumakad habang patuloy sa pagkukwentuhan. At nang makarating na nga sila rito sa may Fairy Hotel, ay makikita nga rin dito ang magtiyuhin na si Tanda at si Yuanba. Kung saan nga ay napakatalam ng mga mata ng dalawang ito, kung makatingin sa kanila. Kaya naman nga rin ay agad na sinabihan ni Zhang Fu ang ating bida, na mabuti pa raw siguro ay lumipat na lang sila ng lugar, ngunit agad din namang tutol ng ating bida, na bakit daw naman nila yun gagawin. Sabi naman ni Zhang Fu, na andito nga daw si Tanda, sambit naman niya na wala raw siyang paki, at isa pa ay natanggal na raw naman si Tanda sa trabaho nito, kaya naman di na raw dapat pa na ito'y katakutan. Parang medyo kabado naman ngang sambit ni Chaoxiong, na si Yuanba raw ang strongest student dito sa academy, kaya mabuti pa raw na umiwas na lang sila, na sinang-ayunan din naman nga ni Zheng Qiao, total okay lang daw naman sa kanya kahit saang lugar, basta wag na lang daw kaharipan pa ang magtiyuhing anggas na ito. Muli naman ngang sabi ng ating bida, na di na raw kailangan pa na lumipat sila, dahil kung sakali man ay siya na ang baalang lumaban sa mga ito. Hanggang sa maya-maya nga ay muli na namang inungkat ni Yuanba, ang tungkol sa ginawa ng ating bida kanina kay Tanda, ngunit gayon peren nga ang naging tugon ng ating bida, na tama lang daw talaga na sinaktan niya si Tanda upang magising ito sa katotohanan, na mali ang pinaggagawa nito. Natuluyan ngang ikinagalit palalo nitong si Yuanba. Kaya naman ay agaran na rin itong umatake sa ating bida. Subalit sa isang turo lamang ng daliri ng ating bida,
ay nagawa na niyang makrack agad ang mga buto nitong si Yuanba, dahilan nga rin para mapasigaw ito ng malakas dahil sa sakit. Thank you po sa inyong lahat na patuloy na nanonood sa ating mga episodes, and sana po ay di rin kayo magsawang sumuporta. Like, comment, share and subscribe na rin po kayo. Have a nice day po, bye-bye!